Yo, what's up guys? Dito tayo ngayon sa Bulabog Beach. Yan ang pumping station. Silipin natin saglit ito. Yun. Amihan ang hangin. Pero kalmado. Saka low tide. Yan guys, pag low tide dito sa Bulabog, ayun o, makita nyo yung coral reef sa malayo. Yan, nagsilbi na rin siyang wave breaker. Kaya pag malakas yung hangin tapos low tide, makita nyo yan, pumuputi yan dyan yung alon. Ayan o. Yan ang coral reef. Tapos itong ang tubo ng pumping station hanggang yun doon sa may coral reef na yun. Uy, oh, may tulabong oh. Nangunguha ng isda. Bong, basta bong. Tagak, tulabong. Ayan, sobrang tahimik dito sa Bulabog Beach kapag amihan. Pero pag habagatan dito lahat ng water activities. Itong Bulabog Beach, nasa 1 kilometer lang siya. Pero mahaba na rin yan kumpara sa ibang mga beach. Tapos yung Aqua Boracay nandun banda. Medyo malayo. Ayan, konting pasilip lang dito sa Bulabog Beach. Punta tayo ngayon sa White Beach. Tignan din natin doon. Ang ganda ng panahon. Pero usually umuulan siya kung hapon o kagabi. Kagabi umulan siya, konti lang naman. Doon tayo dadaan papunta doon. Malapit lang dito yung White Beach guys. Bulabog to White Beach. Wala pang halos 1 kilometro lang. And guys, dito na tayo sa White Beach Station 2. Dito sa Maidi Mall. Nako. Yan o. Sobrang baba ng buhangin dito. Yan, kahapon nandito ako. Ito yung sinasabi ko na gagawa na siya ng sandbar dito banda. Yan o. So gumano na yung buhangin, tas tumaas na dito. Magiging sandbar na yan doon banda. Pasil. Pasil tawag namin yan. Enjoy na enjoy ang mga turista. Maaga pa lang. So yan guys, ito yung sinasabi ko na perfect timing. October, November usually maganda yan. Wala lang bagyo sana. Pero kadalasan na October ay malakas pa yung habagat. Maaga lang nag-amihan ngayon. At itong binabandayan natin lagi dito, ang formation ng green algae. Yan o, kung mapansin ninyo yung buhangin, yan, dyan nagsisimula yung green algae. So pag tuloy-tuloy siya na amihan, kalmado, maaraw, yan, sigurado yan, kakapal yan. Imagine nyo, October, November pa lang magkaka green algae na siya kapag
kalmado yung White Beach. Ganyan sa White Beach. Kaya punta na kayo guys habang wala pang algae. Haha. Kung magpermanente na yung amihan, hanggang May na yan. Amihan hanggang May. So ganito yung itsura ng White Beach. Kalmadong kalmado. Kahit malakas yung amihan, hindi siya dito apektado dahil tago. Yan oh, di ba guys? Yan, hindi yan nakakalimot. Every year yan. Hindi na yan maging Boracay kung mawala yan. Mahigit 1 week na kasi na ganito yung panahon. Sobrang kalmado. Kahit may ulan kung gabi, usually ay maaraw sa araw. Kaya paborito talaga yan ng algae. Ayun oh. Dito ganito na yung maging itsura na beach. Yung sabi ko kahapon na magiging mag-slide siya ganun oh. Slide siya. Bababa pa yan. Bababa, slide siya ganyan. Tapos sandbar doon. Yan. Taon-taon ganyan talaga yung formasyon ng buhangin dito. Every year, every season, nag-iba-iba yan. Kaya minsan magtataka kayo, sabi bakit nung last time na punta nyo dito iba, ngayon iba naman. Kasi nangyayari yan kung hindi pare-pareho yung punta nyo kada season, iba-iba yan. Minsan din kahit parehong month, halimbawa last year nandito kayo October, tapos ngayong taon naman October, hindi siya maging ganito. Kasi last year na October, habagat pa yon. So pag habagat, mataas yung buhangin dyan pag ganun. Parang flat siya ganun. So ngayon, may slope na siya ganyan. Tapos pag ganun. Mainit na, aga pa lang. Pero yung hangin malamig. Yan. Station 3 na yun doon. Ito yung Henan Regency. (7:45 in the morning), October 17, 2023. Crystal Kayak. Yan na yung trending dito ngayon sa Boracay. Hindi na yung paddleboard. Alright. Yun yung floating dock na inakyatan natin kahapon. Ayan o, ang forma ng beach. Nag-slope siya ganun o. Yan, tapos tumaas dito. Kadalasan kasi pag amihan, di ba yung amihan ganito yung hangin. Pag ganun. Pero may time na pag ganito. Nagiging northwest. Ang natural na amihan kasi ay northeast. Yan, pag mag northwest siya, medyo malakas dito konti yung hangin. Kaya ganito yung forma ng dagat o yung buhangin.
Pinakamagandang timing ngayon guys yung low tide, dahil low tide sa umaga. Mga next week siguro high tide naman sa umaga, tanghali yung low tide. Sa low tide, high tide kasi guys, hindi yan permanente. Kasi ang iba, halimbawa ganito, low tide sa umaga, akala naman ng iba ay every morning low tide. Hindi ganon, kasi nagbabase yung low tide, high tide sa pagsikat ng buwan. Yan. Lagi ko yan sinasabi dito sa channel ko dati, low tide, high tide. So sa mga bago sa channel natin, ulitin natin. Bali ang high tide kasi mag-start yan pag start na rin na sumikat yung buwan. So pag nakita nyo na pataas yung buwan, pataas na rin yung dagat. Tapos pagka tanghali na yung buwan, yun, full high tide na yun. Tapos pag unti-unti nang pababa yung buwan, ayan, pa-low tide na naman yan. Hanggang paglubog ng buwan, full na low tide na yan. Then nung pag nawala na yung buwan, mag-start ulit yung high tide cycle na yan. Ganyan, paulit-ulit lang. And then malaki ang high tide at saka low tide during full moon at saka new moon. So mapansin nyo yan, basta full moon, sigurado yan malaki yung high tide. Abot yun dun sa taas. Tapos yung low tide niya ang layo. Ganon yun. Pag new moon, ganon din. O yung time na wala talagang buwan, yung tunaw yung buwan, time na yon. Yan, parihon yan yung layo nung low tide at saka taas ng high tide. And then may tinatawag tayong neap tide. Ito naman yung during first quarter at saka last quarter. Yun yung time na yung low tide nya halos dito lang, yung high tide nya halos dyan lang. May time nga na hindi nare-record sa kalendaryo kung gaano kataas yung low tide or high tide sa time na yan, dahil sa halos hindi gumagalaw yung dagat pag ganon-ganon na siya. Yan ang tungkol sa high tide at saka low tide. Tsaka kada lugar iba-iba yung schedule ng low tide at saka high tide. Halimbawa ngayon dito sa Boracay, ganito yung low tide nya, ganitong oras. Sa Manila Bay, tignan nyo guys, iba rin yung schedule nya. At saka yung laki ng low tide, high tide, iba-iba yun. Kung meron kayong kalendaryo, yung kalendaryo na sinasabit na may low tide saka high tide, makikita nyo yan dyan. Pero ngayon dahil sa uso na yung internet, search nyo na lang online. Halimbawa gusto nyo pumunta ng Boracay, gusto nyo malaman kung ano oras yung high tide, ano oras yung low tide, saka gaano kalaki, search nyo na lang tides for Boracay. So, kung gusto nyo high tide, low tide in Boracay, mga ganon. And then compare nyo na rin sa kung saan lugar kayo pupunta or nasaan kayo ngayong lugar. Tignan nyo na rin, makita nyo yan dyan kung ano schedule na high tide saka low tide. Saka makita nyo rin yung moon phase na tinatawag, kung full moon ba, new moon, or first quarter, last quarter, ganon. So andito na pala tayo guys sa boundary ng station 2 at station 1. Ayan, ang District Hotel, sa address niya yan ay station 2. Ito naman si Crystal Sands, Hinan, station 1 yung address niyan. So siyempre yun na lang yung pagbasihan natin ng boundary na tinatawag. Yan yung address nila eh. Tapos ito yung tanong ni sir, yung building na yan na malaki, kung sinong may-ari niyan o anong pangalan. Pasukin natin mamaya yan dyan. Tignan natin. Oh,
City Hotel din pala to guys. So branch pala siya ng City Hotel, 300 rooms. Pareho lang doon sa Sinagpa. 300 rooms din yung City Hotel doon. Ang owner ay si Lily Chi. City Hotel. Grabe, pati design pareho ah. Ganito din yun sa Sinagpa. 300 rooms din yung City Hotel doon. Ito guys ang unang City Hotel dito sa Boracay. Yan o. Dito to sa Sinagpa. Pag diretsuin mo yan, diretso yun dun sa pinakadulo ng Station 1. Ayan. Ganito din yung style niya doon. Ito 300 rooms din yata to eh. Pero hanggang likod. Yun naman yung sa White Beach na yon, sa Station 2. Isang building lang siya, high rise. Yan. City Hotel Boracay. So yun guys, dito na tayo sa Station 1. May video tayo dito kahapon. Umakta tayo doon. Panoorin nyo na lang guys. So hanggang dito na lang muna tayo. Thank you for watching and keep safe everyone. See you in Boracay guys.